Nagsimula ang anime sa nakakatakot na pulang araw kung saan isang mabangis na halimaw ang kumakain sa isang tao. Naantala ito sa pagdating ng isang mandirigma na may malaking espada at may matalas na mga mata, at sa pagsugod ng halimaw ay agad ding natagpas ang ulo nito. Kinabukasan ay natakot ang mga tao dahil sa mga pinatay na mga yoma kagabi. Naisip nila na may mga yoma na nakikihalubilo sa kanila kaya nagkaroon pa ng tensyon sa pagitan ng mga tao. Dahil dito ay napilitan daw ang chief na humingi ng tulong sa mga claymore pero tutol ang ilan dahil kalahating yoma ang mga ito. Nalaman ni Rocky sa kanyang kuya ang plano ng chief na humingi ng tulong sa mga claymore. Dumating na rin ang ipinadala ng organisasyon na isang babae na may silver na mata. Subalit natatakot din ang mga tao dahil sa taglay nitong dugo ng yoma. Nais nang magbayad ng chief pero sinabi ng claymore na may kukuha daw nito pagtapos ng misyon at kung mamatay siya ay di na kailangang magbayad. Pag-alis ng claymore ay nanghina ang chief sa presensya nito. Nagsitago ang mga tao sa mandirigma pero isang bata ang lumapit kaya muntik niya nang mapatay. Pero di daw natatakot si Rocky dahil mukha naman itong mabait. Tinanong din ni Rocky kung isa siyang tunay na claymore ngunit sagot nitong ang mga tao lang ang nagbigay ng bansag sa kanilang organisasyon. Kalaunan ay nagpahinga ang claymore dahil 3 araw daw siyang walang tigil na naglakbay. Kinwento ng batang lalaki na pinatay ng yoma ang kanyang mga magulang kaya ang kuya na lang niya ang kasama. Nilinaw naman ng mandirigma na nais niya lang gawin ang misyon. Bago umalis ay tinanong niya ang pangalan ng babae pero ayaw nitong sabihin. Pag-uwi ni Rocky ay nakita niya ang namatay niyang uncle. Saka napansin na kakaiba ang kinikilos ng kuya dahil ang katawan pala nito ang ginawang bahay ng yoma at sa ngayon ay nais na daw siya nitong patayin kaya talsik si Rocky. Nang kakainin na siya nito ay dumating at pinutol ng claymore ang kamay nito. At sinabing naamoy niya kay Rocky ang amoy ng yoma. Umatake ang halimaw ngunit siya pa ang naputulan ng isa pang kamay. Saka mapapansing isa ring halimaw ang claymore na tuluyang hiniwa sa gitna ang yoma kaya nanginginig ang kawawang Rocky. Kinabukasan ay naglalakbay mag-isa sa disyerto si Rocky dahil pinaghihinalaan na rin ng mga tao na isa na rin siyang yoma. Ngunit nang magising ay nasa isang panuluyan na siya dahil iniligtas daw siya ng isang claymore. Kaya nagpasya siyang hanapin ito. Nang malaman ng impormasyon sa isang lalaki ay agad siyang nagtungo sa gubat pero ibang claymore ang nakita. Ngunit nalaman niyang isa itong manlilinlang dahil di tinatawag ng tunay na claymore ang sarili kaya pinakita na nito ang tunay na anyo na isang yoma. Subalit dumating ang tunay na claymore kaya nagbanta itong papatayin si Rocky. Inihagis naman ng mandirigma ang espada kaya nagawa nitong mabutas ang kanyang katawan, subalit nang gamulang sila patungo sa espada ay naputol agad ang braso ng yoma at tuluyang tinagpas ang ulo nito. Tapos binunot ang kamay ng yoma at ginamit ang yoki upang maghilom ang sugat. Nais sana sa kanyang sumama ni Rocky dahil wala na itong pupuntahan. Pero kalaunan ay pumayag na itong gawin siyang tagapagluto at habang papaalis ay nagpakilalang si Claire. Sa susunod na bayan ay tinapos na rin ni Claire ang iba pang yoma kahit masama ang panahon. Pero lumipad ang isa para tumakas. Subalit ginamit ni Claire ang yoki saka inihagis ang espada na tumuhag sa katawan ng halimaw. Tinanong ni Rocky kung pwede ba silang kumuha ng konting pabuya. Giit ni Claire na ang organisasyon ang nagpapasahod sa kanila. Dahil di nakakaramdam ng gutom si Claire ay inihagis niya ang espada para tamaan ng isang hayop upang may makain si Rocky. Iniluto ng binata ang masarap nilang hapunan at sarap na sarap siya sa pagkain. Pero nakaisang kagat lang si Claire dahil di pala madaling magutom ang mga claymore. Naitanong din ni Rocky kung ba't ito naging claymore. Sagot ni Claire na personal ang kanyang dahilan, saka pinakita ang personal na tatak sa espada mula sa organisasyon. Saka ito nagtungo sa malayo kung saan ibinigay sa kanya ni Rubel ang bagong damit. Tapos pinagmasdan nito ang kanyang sugat at nagbabala na maaari pa rin siyang mamatay pag tinamaan ng vital organ. Nagbabala din ng lalaki na huwag siyang masyadong mapalapit kay Rocky. Ibinigay din nito ang itim na baraha at nakilala niyang ito ay ang tatak ng kanyang kaibigan. Kinabukasan ay kinatakutan na naman ng mga tao ang claymore na di nagustuhan ni Rocky. Saka dinala ni Claire si Rocky sa panuluyan upang doon muna manatili habang siya ay patungo sa misyon. Pag-alis ni Claire ay kinausap ni Ermita si Rocky kung ba't di ito natatakot sa mga claymore. Dagdag pa nitong ang mga claymore ay ginagamit lang ang lakas ng pag-iisip upang manatili silang tao pero kapag naging mga yoma na sila ay nililigpit sila ng organisasyon. At ganito ang gagawin ngayon ni Claire sa dating kaibigan pero sumunod sa kanya si Rocky kaya pinakita ang black card na ipinadala sa kanya. Nakita na nila ang isang claymore na nagpadala ng black card para humingi ng pabor kay Claire na patayin siya habang isa pa siyang tao. Pero pinigilan siya ni Rocky dahil di nito naiintindihan ang nangyayari. Subalit umiiyak na tinuloy ng dalawa ang nakatakdang katapusan ng bawat claymore saka nagpasalamat ang
kaibigan dahil namatay pa rin siyang isang tao. Di ito matanggap ni Rocky pero pinaliwanag ni Claire na ito talaga ang tadhana ng mga Claymore. Samantala sa Holy City of Rabona ay meron na namang biktima ng Yoma. Kaya mapipilitan daw si Father Vincent na tumawag ng Claymore kahit nalabag ito sa kanilang batas. Ibinigay ni Rubel ang misyon na ito kay Claire pero kailangan niyang maitago ang Yoki o ang dugo ng Yoma kaya binigyan siya ng gamot pero mawawala din ang kakayahan. Saka nagpanggap na magkapatid ang dalawa kaya nakapasok sila sa bayan ng di pinaghihinalaan. Nagtaka si Rocky sa ipinagbago nito kaya sinabi ni Claire na sanay silang mag-adjust sa bawat sitwasyon. Pumasok sila sa simbahan pero di pinahintulutan ng bantay kaya nagpalusot si Claire na magpapabautismo sila. Nakita nila doon ang mga labi ng pinunong pari pero di makaramdam ng Yoma si Claire dahil sa ininom na gamot. Nagtungo sila kay Father Vincent at sinabi ni Claire na siya ang ipinadala kaya nakiusap ang father na magtungo siya mamaya sa bell tower. Sa panuluyan ay di masyadong makatulog si Rocky sa dami ng nakain dahil pala siya ang kumain ng para kay Claire. At kalaunan ay umalis na ito para sa misyon. Saka gumamit ng cable upang makaakyat sa bell tower kung nasaan si Father Vincent at pinag-usapan nila ang misyon ni Claire. Tapos nakiusap din si Claire na kung mamatay siya sa laban ay ampunin nila si Rocky. Saka siya nagpatuloy sa paghahanap sa Yoma. Subalit inatake siya ng mga patalim at sinugod ng isang lalaki na siyang mga bantay sa Holy City. Pinagtulungan siya ng mga ito dahil inakalang isa siyang Yoma pero nagawa pa rin itong makatakas. Samantala sa simbahan ay isang bantay na naman ang nabiktima ng Yoma tapos isinunod agad nito ang kasama. Kinabukasan pagising ni Rocky ay nandoon na si Claire. Tapos pinuntahan sila ng mga bantay na naghahanap sa babae. Pero mabuti na lang ay nakainom na siya agad ng gamot kaya nawala ang silver na mga mata ng Claymore saka ito ipinagtanggol ng binata. Kinabukasan ay sinabi ni Claire na isang masibang halimaw ang kalaban nila na nagtatago mismo sa lugar. Pagsapit ng gabi ay nakita na naman siya ng dalawang bantay kaya anabangan nila ito at nakita nila ang silver eyes pero nagmamadali si Claire kaya sineryoso niya na ang mga babong kalaban. Kaya nagawa agad na makatakas ni Claire at pumasok siya sa simbahan kung saan naramdaman ang malakas na Yoki energy saka nakita niya ang bagong biktima. Nang bigla siyang atakihin ito at nadaplisan sa balikat, inatake ito ng mga patalim ng lalaki pero papatayin na sila kaya iniligtas ni Claire ang mga bowpoles. Pero nang sumugod ito ay natusok pa rin ni Claire. Saka sinipa si Tanga para di tamaan ng halimaw tapos hiniwa ang makapal na balat nito at sumugod din ng isa pa pero naputol ang espada. Pero dahil dito ay natusok ng Yoma si Claire. Naghanda ang dalawa sa papalapit na halimaw pero nang marinig ang maraming paparating ay tumakas ito. Nagpa siya si Gold na iligtas si Claire dahil iniligtas siya nito. Kinabukasan ay di pa rin nagigising si Claire pero namumuhi pa rin dito ang isang bantay kaya nasuntok ni Rocky ngunit binawian siya nito. Lumipas ang mga araw na nanatili si Rocky sa tabi ng Claymore. Hanggang sa magising na rin ito makalipas ang 2 araw. Pagsapit ng gabi ay nagtipon ng lahat ng priest upang matukoy ni Claire kung sino ang Yoma sa kanila. Saludo si Gold kay Claire dahil pag nakita daw nito ang Yoma ay kakapit ito at magkasama nilang tutusukan. Pero di nahanap ni Claire ang Yoma sa mga priest. Samantala si Rocky ay dala ang estatwa ngunit kinilabutan siya sa bangkay ng dating priest leader. Si Father Vincent ang pinaghinalaan dahil ito na lang ang di natitignan ni Claire. Pero nang tignan ng Claymore ay hindi rin ito isang Yoma kaya naisip niyang sa bangkay nagtatago ang halimaw na nagsimula nang bumangon sa likod ni Rocky at inatake siya nito pero naprotektahan siya ni Claire. Pero muntik na silang matusok ng Yoma at tatapusin na si Rocky na iniligtas naman ni Gold saka pinutol ang daliri nito sa kasinugatan ng kasamahan. Tapos pinagtulungan ng tatlo ang Yoma pero di mapatay ni Claire gamit ang kutsilyo at nang sumugod si Gold ay nakuha nito ang kanyang espada na sinalag ng nagdudugong Claire at nagpatuloy sa pag-atake kaya naputol ang kutsilyo niya. Mabuti ay inihagis ni Gold ang estatwa kay Claire. Kaya naman ginawa nitong shield at lumabas ang big sword ngunit nakipagsabayan sa espada ang Yoma kaya sinipa ito sa mukha. Tapos inatake siya ng mga galamay ngunit naputol ni Claire ang braso nito. Napahanga si Gold pero giit ni Rocky na pinipilit na lang ni Claire ang sarili dahil sa mga sugat na napansin rin ng Yoma kaya natusok siya nito ng mga galamay sa kabina libag. Tapos pinrotektahan ni Gold at saka pinutol ang daliri nito saka nakiusap sa Claymore na tapusin ang halimaw. Walang kwenta ang mga kutsilyo kaya natusok si Tanga. Samantala si Gold ay muling nagpatusok upang makasugod si Claire at maputol ang isa pang braso nito. Subalit tinusok ng halimaw ang sarili upang makagat siya pero nalaman ni Claire na sa ulo ang kahinaan nito kaya nang mahiwa ay tuluyan na itong natalo. Ngunit di na rin makontrol ni Claire ang Yoki blood kaya nakiusap kay Gold na patayin na siya nito habang isa pa siyang tao. Pero di pumayag si Rocky at dahil sa pagmamahal ng isang tao ay nagkaroon ng liwanag at nagawa ni Claire na muling makontrol ang Yoki blood. Kinabukasan ay pumayag na daw si Father Vincent na ampunin si Rocky.
Subalit mas pinili pa rin ng binata na sumama sa Claymore kaya ibinigay nila Golk ang isang espada sa kanya upang matulungan niya si Claire. Sa nakaraan ay ipinakita ang isang mahusay na Claymore na si Teresa. Saka sinabing ibigay nila ang bayad sa lalaking nakaitim na magpupunta sa lugar dahil kung hindi sila magbayad ay pababayaan ang kanilang village sa mga pag-atake ng mga Yoma. At kalaunan ay sinabi sa kanya ng lalaki kung saan ang susunod niyang misyon. Kung saan walang pag-alinlangan na nagtungo si Teresa of the Faint Smile na pinakamalakas na Claymore. Nang dumating si Teresa ay pinagpapatay niya ang marami sa mga tao doon. Ngunit mga Yoma pala na nagpapanggap na tao ang mga inaatake niya subalit walang kwenta ang mga ito sa kanyang husay sa espada. Pero kulang pa ng isa ang Yoma subalit napatay niya pa rin ito na nagtatago sa likod ng isang batang babae. At pagsapit ng gabi ay mas komportable pa rin siyang matulog sa sahig. Kinabukasan ay nais sa kanyang sumama ng batang iniligtas kahapon. Giit ni Panot na makikita sa katawan nito ang mga pasa dahil pinaglaruan ng mga Yoma. Subalit pinagsisipa ito ni Teresa dahil ayaw niya ng pabigat. Ngunit pagsapit ng gabi ay sinundan pa rin siya ng bata. Iniligtas niya pa rin ito ng akalaing merong Yoma pero isang bandido pala. Ngunit naputol niya ang kamay ng isa subalit di natakot ang pinuno nila dahil alam nito ang batas ng mga Claymore na bawal silang pumatay ng tao. Kaya nais nilang bulat-latin si Teresa pero nang ipakita ang kanyang katawan ay pinandirihan siya ng mga ito. Kinabukasan ay sinusundan pa rin siya ng batang babae kaya tumalon siya sa bangin para tuluyan itong maiwan. Pero tumalon din ng bata kaya nahulog ito. Itinapon niya ito sa tubig para magising at makaligo. Kung saan nakita niya ang mga bakas ng pagmamalupit ng Yoma sa likod nito. Tapos nang huli siya ng kuneho nang di napapansin ni Teresa na nagiging masaya siya dahil sa bata. Samantala ang lalaki ay nais ipaghiganti ang kamay na pinutol ni Teresa. Sa kanilang paglalakbay ay muntik nang mahulog ang bata. At sa pagsapit ng gabi ay nakaramdam na rin ng pagkaawa si Teresa sa ulilang bata. Kinabukasan ay nais niyang malaman ang pangalan nito pero di makapagsalita. Kaya pinangalanan niya na lang itong Claire na labis nitong nagustuhan dahil hango ito sa dalawang Diyosa na sila Teresa at Claire pero pinigilan niya itong umiyak saka nagpatuloy maglakbay. Nang makita nila ang isang bayan ay sinabi ni Teresa na dito niya naiiwan si Claire para makapamuhay ng normal. Ngunit nakatulog na si Claire na umiiyak. Kalaunan ay nahanap siya ng lalaking pinutulan ng panglulo na nais siyang gawa ng kamanyakan. Pero pinalo siya sa ulo ni Claire kaya binugbog nito ang bata. Nagbanta naman si Teresa na handa niyang suwayin ang batas kung di nito titigilan si Claire kaya tumakbo ang kumag pero dahil dito ay nakapagsalita na si Claire kaya nalaman ni Teresa ang labis na pag-aalala nito na nagpatulo sa kanyang luha. Kinabukasan ay binilhan niya ito ng magandang damit. Saka tinapos niya ang Yoma sa isang atake lang. Labis na nagpasalamat ang pinuno ng bayan pero nanghingi na lang si Teresa ng pabor na alagaan nila si Claire. Subalit nagubad si Claire dahil ayaw niya ng magagandang damit dahil ang nais niya ay manatili sa piling ni Teresa. Kaya pinaliwanag ni Teresa ang panganib na dulot ng kanyang trabaho. At kalaunan ay tuluyan itong iniwan sa pangangalaga ng munting bayan. Subalit habang naglalakbay ay nakita niyang patungo doon ang mga bandido kaya nagmadali siya at naisip na ang Yoma pala na kanyang pinatay ang siyang hadlang sa pagsugod ng mga ito. Ngunit huli na ang lahat sa kanyang pagdating. Ang pinuno na may Falcon Sword ay pinagpapatay ang kalalakihan. At si Claire ay nakita ni Boy Putol. Tinutukso pa siya ng pinuno ng bandido saka dumating si Putol kasama si Claire. Dahilan para suwayin ni Teresa ang batas kaya pinutol ang nag-iisang kamay ni Putol at tinagpas din ang ulo nito. Pero natuwa pa ang pinuno dahil di daw nila uurungan ng isang Claymore. Umatake siya pero nasa lag pa rin ni Teresa. Saka ipinakita nito ang kakayahan ng Falcon Sword pero saglit lang siyang tinapos ng pinakamalakas na Claymore. At ang sumunod na mga pangyayari ay ang malagim na pagpaslang ni Teresa sa mga ito. Agad namang nalaman ng misteryosong lalaki ang ginawa ni Teresa. Kaya ipinatawag si Teresa at inihanda para sa kanyang execution sa kamay ng mga kasamahan. Pero sa isang iglap ay napinsala ang mga kasamahan dahil di pa daw niya balak mamatay dahil nagkaroon na siya ng rason para mabuhay. Kaya naman balak ng lalaki na ipatawag ang ikalawa hanggang ikalimang pinakamalalakas na Claymore. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay at sa susunod na bayan nila balak magpahinga. Samantala napakaraming Yoma sa isa pang bayan ng kalaban ng mga malalakas na Claymore subalit walang kwenta ang mga ito sa kanila. Nag-aaway na sila Sofia at Noel kung sino ang mas magaling saka dumating si Irene na di nila nakitang bumunot ng espada pero napatay ang dalawang Yoma. Pagkatapos ay sinabi ni Irene na ipinatawag silang ikalawa hanggang ikalima na pinakamahusay na Claymore upang patayin si Teresa na number 1. Saka sinabi ni Irene na naging number 3 na lang siya at naging number 4 si Sofia at 5 si Noel dahil isang super rookie ang nakakuha ng ikalawang pwesto na si Priscilla.
nila. Kaya nais itong kalabanin ni Noel pero natamimi siya nang makita ang napakaraming Yoma na tahimik palang pinagpapatay ni Priscilla kaya maihahalin tulad nila ang kakayahan nito kay Teresa. Kalaunan na isang Yoma na naman ang nakita ni Teresa ngunit di nagtagal na nakakabit ang ulo nito na labis na ipinagpasalamat ng mga tao kaya nakahingi siya ng isang magandang silid para makapagpahinga ang dalawa. Subalit naramdaman niyang dumating ang malalakas na kasamahan na agad na pumasok ng panuluyan at nagbayad din ng malaki para sa mga pinsala. Pagpasok ay nagsimula sa pag-atake si Irene subalit nagawa ni Teresa na makipagsabayan sa kanyang kakaibang bilis. Saka naman dumating ang mga kasama nito upang tuluyan siyang patayin. Napansin ni Teresa ang super rookie at kanyang ikinagulat ang husay at lakas nito. Nagpatuloy ang dalawa sa napakabilis na pag-atake kaya napakasakit sa tenga at nagkakaroon ng pagyanig. Pero kulang pa sa karanasan si Priscilla kaya nagagawa na ni Teresa na makalamang sa laban. At kalaunan ay muntik na itong mapugutan ng ulo kundi lang kay Irene saka nagpatuloy sila sa pag-atake sa isa't isa. Sa pangunguna ni Irene ay naglabas sila ng sapat na Yuki blood upang lumakas. Saka nagpatuloy ang apat sa pag-atake kay Teresa pero di pa rin nila ito mapatay kahit anong gawin at si Irene pa pala ang napinsala nito pero nagpatuloy sila Sofia at Noel subalit talsik si Noel at si Sofia ay nahiwa sa tiyan. Nag-aalala pa si Priscilla pero pinaalis na siya ni Irene. Subalit natalo na naman sila ni Teresa nang di pa gumagamit ng Yuki blood. Saka papatayin na nito si Priscilla pero di tinuloy dahil nagbago na siya dahil kay Claire kaya mapayapa na umalis ang dalawa. Pero isa itong malaking pagkakamali dahil di na nakontrol ni Priscilla ang sarili dahil sa matinding pagkamuhi kaya sinundan si Teresa at kaagad nitong inatake. Subalit nagpatuloy pa sa paggamit ng Yuki blood si Priscilla kaya napahaba ang kamay nito at nasugatan si Teresa. Tapos tuluyan ng di nakontrol ng rookie ang Yuki blood. Kaya nagdulot ng mga pagyanig ang laban ng dalawa subalit di pa rin ito manalo kay Teresa kahit na gumamit si Priscilla ng maraming Yuki blood. Saka binigyan nito ni Teresa ng pagkakataon na magbalik sa anyong tao pero bigla itong nagtungo sa likod niya. Tapos tuluyan na itong naging Yoma kaya wala nang magagawa si Teresa kundi patayin siya. Subalit sa isang iglap ay naputol nito ang mga kamay ni Teresa at tinagpas ang kanyang ulo. Saka tuluyan na itong naging isang kinatatakutang nagising na nilalang. Sinubukan itong patayin ni Irene pero nabigo at naputol pa ang kanyang braso. Sila Noel at Sofia naman ay pinagtutusok ng mga galamay nito. Saka tuluyang hiniwa si Irene. Tapos balak na nitong kumain kaya wala nang magawa si Claire pero nilagpasan siya at humanap ito ng ibang pagkain. Di niya matanggap ang nangyari kay Teresa kaya niyakap ang ulo nito. Saka dinala niya ito sa bayan na ikinatakot ng mga tao at nakiusap siya sa lalaki na ilagay sa kanya ang laman ni Teresa kaya ngayon ay isa na rin siyang Claymore. Subalit isang babae ang nahabol ng Yoma pero napatay ito ng mga dumating na Claymore. Saka nagkaroon pa sila ng diskusyon dahil nakatakas kay Claire ang isang Yoma at muntik ng makain ng isang babae. Sinabi ni Rubel na dapat siyang mag-ingat. Sagot ni Claire na meron na siyang karanasan pero giit ng lalaki na isa lang mas ibang halimaw ang nakalaban niya sa katedral dahil kung tunay itong nagising na nilalang ay mamamatay siya sa ilang segundo lang. Pero dahil mapilit si Claire ay binigyan niya ito ng misyon sa isang nagising na nilalang. Kinabukasan ay nagtungo sila sa sinabi ni Rubel saka dinala sila ng isang gabay sa mga makakasama na matagal na palang naghihintay. Tapos tinukso si Claire ng mga ito na isang laruan niya lang si Rocky kaya nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Kaya pinatigil ng magiging raid leader na si Miria sila Helen at Deneve. At sinabing magpakilala sila at sabihin ang karanasan sa nagising na nilalang. Si Miria ay number 6 at marami ng karanasan. Si Helen ay number 22 at walang karanasan. Si Deneve ay number 15 at wala ring karanasan. At si Claire ay number 47 at wala ring karanasan. Pinagtawanan siya ni Helen dahil si Claire pala ang pinakamahina sa mga Claymore. Kalaunan ay nagpaalam si Claire patungo sa misyon saka nahuli na naman siya sa meeting place. Habang naglalakbay sila ay tinutukso siya ni Helen kaya bubunot ng espada na pinigilan ni Deneve dahil magsasayang lang sila ng lakas. Tapos naghanap sila ng kuweba para doon magpahinga. Ngunit si Claire ay nais munang subukan ni Miria dahil may napansin siyang kakaiba sa aura nito. Nagsimula ang kanilang labanan kung saan pinanood sila ng dalawa. Hanggang sa tumalsik ang espada ni Claire kaya nalaman na ni Miria ang kanyang kapasidad. Ngunit bumagsak na si Claire at iniwan nila sa gitna ng ulan. Habang natutulog ay napanaginipan niya si Teresa. Hanggang sa sumapit ang umaga kaya agad silang nagsimula sa paglalakbay. Pero naisip pa rin ni Helen na isa lang pabigat si Claire. Nang dumating ang isang lalaki na isa daw sa nagpadala ng request pero nilabas ni Miria ang espada dahil isa pala itong Yoma na napinsala siya. Saka nalaman nilang ito pala ay isang kinatatakutang nagising na nilalang.